Nakahalata na nga ng gusto itong si Lynette sa mga kinikilos ni Carlos. Nabatid na rin niya nagsisinungaling sa kanya itong si Carlos at may tinatago sa kanya ang kanyang asawa. Nagkwento nga niya dito kay Chang Susan at dito nga kay Josa. Sinabi ni Josa na baka nga raw may something daw itong si Carlos at itong si Zoe. Bagay na tinutulan naman ni Chang Susan, sinabi niya rito na imposible yon at hindi yon maaari. Maaari pang sila ay mag-ama. Sadyang napakatalino ni Chang Susan sapagkat nahulaan nila kung ano ang tunay na ugnayan ng dalawa, si Zoe at si Carlos. Subalit ang mag-inang si Annalyn at itong si Lynette ay nagtitinginan lang matapos sabihin ni Chang Susan na maaari silang mag-ama. Nagbubulag-bulagan pa rin sila sa katotohanan na posibleng mangyari ang sinasabi nitong si Chang Susan. Kabilang banda, ito nga si Giselle ay hindi pa rin mapalagay sa kalagayan nitong si Moira sa loob ng kulungan dahil kahit ito'y nakakulong, hindi pa rin mawala sa kanyang isipan na maaaring meron ngang mga galamay itong si Moira sa labas. Sinabi naman ni RJ na sana hindi na niya pagdududahan ang kanyang anak na si Zoe. Ibang tao ang ipinupunto ni Giselle, hindi nga ito si Zoe. Kahit pa sa katotohanan, kasama si Zoe sa magiging galamay ni Moira sa labas dahil kasabwat rin niya itong si Zoe. Matutuklasan kaya ni Giselle na ang kanyang mga galamay ay walang iba kundi itong si Carlos ng ating pagkaabangan. Samantala sa loob ng kulungan, dito na ngaya makikilala ng di inasahan ni Moira itong si Madam Lutos. Sa pagkakataong yun ay gutom na nga itong si Moira at dito nga'y biglang may lalapit sa kanya. Susubukan nga siyang kausapin. Ngunit si Moira ay wala sa mood. Sinungitan niya ito na kung gusto niya makipag-usap ay wag mo na sa pagkakataong yun sapagkat matindi ang gutom na kanyang nararamdaman at baka raw ay hindi siya makapagtansya sa pamumukha nito. Kaya naman si Moira ay biglang tumalikod, bagay na ikinagalit ng babaeng kanyang kausap. At nang makatalikod nga siya, ay bigla na lamang siya nitong pinagsasaksak sa kanyang likuran. Ang kamalay-malay si Moira na ang kausap pala niya ang babae dahil nga sa hindi niya ito kilala ay sinungitan niya, ay ito na pala ang babaeng pinakaiiwasan at pinakaayaw nilang maging kalaban dahil ito nga ang tinatawag nilang Madam Lutos, ang nagrenarinahan sa loob ng kulungang iyon. Aalala niya ang sinasabi ni Mildred na sa oras nga na makita niya itong si Madam Lutos ay wag na wag niya itong kalalabanin dahil maaaring ikamatay niya iyon at kung ayaw niya na ang kanyang bangkay ay pupulutin na lamang sa tabi ng mga lutos. Buti na lamang at sinabihan siya agad nitong si Mildred kaya naman si Moira ay napakatalino o ginamit niya ang mga bagay na iyon. Darating din kaya sa punto na magiging magkasundo itong si Madam Lutos at itong si Moira. Matutulungan kaya siya ni Madam Lutos upang makalabas sa kulungan? Yan ang ating pakabangan sa lalong umiinit at tagpo na abot kamay ng pangarap. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much guys. God bless.